malalalim Ay, at opo. nakapagbibigay ng sipayo sa mga kababayang nakikinig, di ba? Gusto natin makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan, Kong. Oo, inspirasyon na kanilang palaging nagagamit. Kahit na medyo napakahirap itaguyod ang buhay, di ba? Totoo po. Ewan ko lamang, Kong, kung ito'y makapagbibigay ng inspirasyon sa kanya't nangangarap isang araw, magiging ganyan din ako kayaman. Ayun, wala namang bayad yung panaginip dyan. Ay, opo, Kong. Lalong-lalo na kung yung panaginip naman ay pupwede namang matupad. Gusto ko rin anyang pagdating ng panahon ay magkaroon ako ng bilyong-bilyong halaga ng pera sa aking bulsa. Kung na siguro yung bilyon-bilyon, kahit na yung sapat lang siguro dyan, Ganun ho ba? na nairaraos mo yung pamumuhay. Ang importante ron, yung payapa ang buhay mo eh. Kasi Kong, inilabas na po ng magazine ni Kuya Nelson ang listahan po ng 50 pinakamayayamang Pilipino at nangunguna po rin po sa ating bansa po ito, Kong, ha? Sa 50 pinakamayayamang Pilipino, nako, nangunguna pa rin po ang aking mga kuya at ate, ang pamilya C. 13 billion US dollar. Kung tawagin sila ay siblings. Magkakapatid kasi yan. Oo nga pala, siblings. Magkano yung kanilang pinagsama-samang kayamanan dyan? 13 billion US dollar. 1-3. Magkano sa pera natin yun, Nelson? Times ano yan? 58. 58 mo na lamang. Magkano? Nako, dapat may kwenta naman hindi kayo. kakasya sa calculator ko, Kong. Yung kung gaano kalaki yan. At pagkatapos kasi mamaya, kahit siguro huwag na nating isa-isahin, Opo. kung 50 Pilipinong mayayaman yan, siguro kaya nating sumahin kapag ka pinagsama-sama ang kabuuang kayamanan Opo. ng 50 katauhan na yan, magkano kaya? Sa talaan mo ba yan, Nelson? Nako. Kahit yung sa ano na lang, first 10 ko, nakuha lang namin first 10 eh. Yung first 50, 10. opo. Kasi yung first 10, mukhang malulula na po kami paano mag-compute eh. Sige. Bibilangin mo nga dyan. Yung, Pero 50 yan, 50 po lahat ito, nilabas ng Yung Forbes. top 50. Ang kinuwenta top nyo lang, 50. yung 10 Pinakamayaman. Yes po. Kasi ito na po yung mga bilyon-bilyon ko. Opo, Doon sa 50. Parang minaliit na ninyo yung mas mababa ng konti rito. Kasi nasa 49 si Jen. Number 50 ako. Pag nakita niyo po kasi yung first 10, Kayo naman kasi pagka yung gusto nyo kasi talaga, yung malalaki naman eh. ayaw naman, Kong. Nangarap na rin lang naman kami. Top 10 tayo. Ayan. Ayun na nga po. Yung Enrique Razon number 2. Ayan, Pero mantakin mo. nagtindala ng halo-halo, $11.1 billion. Hindi ata kanila yung halo-halo. Hindi ba yung halo-halo ito? Hindi kanila yan, no? Talaga naman, oo. Guwagwa yun. Sa guwagwa na tayo sa Pampanga. Guwagwa yung Alam mo kanila naman ito yung may tindang halo-halo eh. Oo. Sino yung pangatlo? Ang pangatlo. Yan. Nakapirmahan to ng Pangulo dyan nung isang araw, kahapon, ha? Oo nga pala. Manuel Villar, Nationalista Party. Nagsanib puwersa na sila. Yes. $10.9 billion. Yun. Oo. At yung pang-apat ko, ito kaibigan niyo po ito. Close nyo ito, Kong. Si Uncle Ramon Ang ng San Miguel Corporation. 3.8 billion US dollar. Yan. Pagkatapos, Isidro Consunji and siblings. Ayun. $3.4 billion. Yun. Oo. At yung pang-anim dyan, dito ka madalas bumili ng Oo. fried chicken. Fried chicken. Masaya ang chicken dyan eh. Si Tony Tan Kak Chong and family. ito ba yung Jollibee? Yes po. Oo. $2.9 billion. Jollibee Food Corporation na po yan kasi marami na silang nabiling mga iba pa eh. No? Personal na kakilala ni Jen to eh. Ayo. Numero 1 kuripot yan eh. Kaya yumaman ng ganyan. May mantakin mo, kumain kami sa magkakasabay. May namumuna isang kanila, dinadampot pati gano'n po. Sabi ko, kaya pala yumaman itong tao ito, gano'n pala Tapos katipid. nung makakain na kayo, kanya-kanya tayong bayad. Boss, ako 2 pieces chicken ako eh. Sige, Pero bayaran. hindi naman talaga dapat nasayangin ang kanin. Yun na nga po, Ako Kong. ginagawa ko rin yun dyan eh. Totoo po. Ewan kung ba't ganun ang ugali ko. Ayaw kung merong nalalaglag Totoo ko sa po, aking no? pinggan. Oho. Gusto ko yung walang nasasayang. Nasisimot talaga bawat butil ko. Tama po yan. Ako'y nakakakita ng ganyan tao mga mayayaman na talagang sinisinop nila pag kahit na, no?
yung mga isang butil ng Eh, sa bigas, tinawag kanin. mong kuripot, ako pagka nakita mong pinulot ko yung 2 butil na lumagpas doon sa pinggan, ano sasabihin mo sa akin? Kawawa naman itong mama na ito. Ha? Oo nga, no? Ay, nako. Oh, sino sumunod? No, next, nasan? Nasa na ba tayo? Kay Lucio Tan na tayo? Yeah, number 7. 2.65 billion. Ba? Philippine Airlines. Jaime Sobel de Ayala and family, 2.6 billion. O ilan lahat yan pagka sinuma mo din? Opo. Wala ba kayong suma total? Kayo naman, no? Meron po tayo yan. Ano? So, sama ko, 9 and 9 po, Lucio ko, yun hong Pure Gold, ano? 2.3 billion. At saka yung Aboitiz, naku, kasama pa lang Aboitiz. Pang-sampu. 2.2 billion ang pang-sampu, Kong. O, kunyari, sa 10 lang muna tayo. Mga ilan ang nakuwenta ninyo? Pagka Ay, di po. pinagsama-sama natin yan. I-add natin. Ito pong si Pakiadd mo nga, Ayla. nasan ba yung ating... Ayan po si Ayla Dabo, Kong. Ito Asan yung po accountant natin? magna cum laude ng IT ng New Era University. Mabilis po ang kamay nito. Ayla, paki-compute mo nga. Ano ha? Magna cum laude ba si Ayla? Opo, ng IT. Ano ha? Information Technology po. Ipinagmamalaki po yan ng kanilang eskwelahan. Ang New Era University, Nelson. Yes. Ayla, paki-compute mo, pakibilis lang. Mga ubusan kami oras eh. Kasi pagka na-compute mo nga mo, iyan mo na, isalin mo na sa perang Pilipino para... Opo, i-convert na natin. Madali kung natin ilang bilyon na maintindihan. halimbawa yung suma total, i-convert mo na sa pera natin. Kasi 13 plus 11, di 34. Kung kanina pa sana nakuwenta na ninyo, para sana hindi tayo nagtatagal. Sige, hintayin na lang natin mamaya-maya ng konti. Ayan. Nakapagbibigay nga naman ng inspirasyon din. Ay, totoo naman po, Kong. Kaya lang, nakapagbibigay din naman ng pagkaingit naman sapagkat Iba naman ang sisipahayo, Kong, ano? iyan naman napakarami pala nilang Pera. kinakailangan ba ng tao ang ganyang karaming pera? Bakit naman ganito yung kalagayan namin? Kami naman kung kailan na lang namin nakikita yung kulay ng pera Kung minsan, Bagay, ito. kung minsan na nga yung perang papel, hindi na namin nakikita. Puro yung barya na lang ang nakikita namin. Oo, puro sinsili, sabi nga nila. Panggagalingan din yan ng parang pag-iisip ng malalim. Oho. Paano kaya nagagawa na magkamal ka ng ganitong karaming salapi na kapag ka tiningnan mo naman, baka hindi mo naman kakailanganin sa buong ibubuhay mo sa mundong ito. Ay, tsak naman yung Kong. Malamang sobra-sobra. Alin ba kanya ang mahalaga? Opo. Yung ikaw ay matala na pinakamayaman sa buong Pilipinas, o yung matala ka na kahit halimbawa wala ka namang gasinong tinatangkilik, Oo. ngunit naitala ka, isa ka sa pinakamaraming kaibigan naman. Tama naman yung Kong. Oo. Pero maganda kung marami ka ngang tinatangkilik, marami ka pang kaibigan. Ay, tsak ito, Kong. Yan ang ano natin Ako naman, Kong, naniniwala, kahit hindi ayaw tanggapin ng mga tao ito na siya'y maraming gusto maging kaibigan ito, Kong. Sino? Halimbawa, itong sabi natin, Ramon Ang, pag sinabi, si Jen, kilala ko yan, kaibigan ko yan. Depende sa tao. Yang si Mr. Ang, yan hindi tumitingin kasi sa tao. Kilala ko Napaka-low yan profile po nito. Kaya lang, hindi natin masasabi kung lahat sila ay ganon. Bagay, ano? Kung Totoo. halimbawa may pagkakataon ka sa daigdig na ito, sa buhay na ito, na maaari kang kausapin ng ilan sa kanila, di ba? Halimbawa, yung Enrique Razon. Impression ko lang. Medyo suplado ng konti yung Enrique Razon. Kasi pag nakita mo, parang ang tapangan, parang nahihiya ka bang, natatakot ka bang batiin siya? Impression ko lang naman Impression po. mo lang naman Impression yun. ko lang, opo. Wala pa namang chance na kami ay nagkahuntahan. Ako naman, kaya lang, hindi ko rin mawari kung bakit nangyari sa buhay ko yun. Opo. Isang araw na merong pagtitipo na nandun ang Pangulo, palagi ko naman ginagawa yan kung sakaling may pagkakataon na at malapit naman yung kanyang kinaupuan. Pagbibigay galang na lang sa kanya dahil magkakilala naman kami at nagkasamang naman kami minsan sa buhay namin, di ba? Yung mga tao po, magano ka lang. Magpasintabi kayo. Nung ako'y napunta doon sa kanyang kinaupuan, Opo. at ang karamihan sa binanggit mong yan ay nandun din sa upuan na yun. Oo naman. Merong isa. Opo. Merong isa doon ang tumayo at nagmano sa akin. Hindi ko nga Matindi, no? hindi ko na lang babanggitin sa iyo. Kung sino man yun, Kung sino doon, pero hindi si Mr. Ang yun. Ayun. Ayan, baka ka ako pinag-iisip yun. Hindi si Mr. Ang kasi ang mga kaibigan naman magkakaibigan talaga. Ayun.
baka ako sa tingin ko, kasi malimit magmano dyan, yung Tony Tan Kakyong, yung ito medyo low profile din ng konti. Minsan nakita ko na rin ito sa lahat ng tao kinakamayan niya, sipag magkamay. Pero yun, hindi ko talaga inaasahan na tatayo ganun po, yun. At biglang magmamano sa akin. Well, matapos nating malaman kung sino man po yung number 49. Ayaw nyo ba naman talakayin natin kung sino yung pinakamahirap na tao naman? Naku, may picture pa yan. O wala na kayong... kung may kasi 50 yung pinakamayaman, maraming. Kung pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Hindi, kanina kasi sa programa ko doon sa isa, bago ako pupunta rito, may programa tayo sa barangay. Palagi ko kasing tinatanong sa kanila, pare-pareho silang barangay kapitan din. Opo. Dahil nga sa malaking disparity sa pinagkukunan nila ng honoraria. Kasi depende kasi sa ira mo dyan eh. Oo. Nakabase sa ira yung tatanggapin nilang honoraria bawat buwan. Totoo po yan. Kapitan, kagawad, at saka yung mga tanod, yung BHW, saka yung mga kasapi sa sangguniang barangay. Yung Lupong Pamayapa. Taga-Pamayapa. Yan, opo. Ayan. Kanina ang personor 17,000. Ba, maganda na rin kahit paano. Yung namang pinakakulelat Opo. ay 7,000. O ngayon, sabi ko, nakita ninyo yung pagkakaiba niyan. 10,000 pagitan. Isip-isipin mo, 10,000 ang pagitan ninyong dalawa. Yan kako kaya natin dinidiscuss ito. Baka sakaling meron tayong maisaayos na isang panukalang batas na ma-rationalize natin yung pagkakalayo ng inyong tinatanggap. Yun ang dinidiscuss natin. Oho. Ay, ito pala ko, may kinakompute na po ni Miss Ayla Dabu ang yaman ng 10. Umabot na po yan ng 54.85 billion US dollar. Sa pera natin, Sa pera po natin ay 3 trillion 142 billion 521 million 50,000. 10 pa lang yung binilang mo eh. Ay, parang kalahati na po ng national budget natin. Hindi ba 50 yung sinasabi mo? Opo, 50 ho. Yung ating proposed national budget for 2025 na ito'y tinatalakay namin ngayon, Opo. 6.325 trillion. Kalahati na ito sa 10 Pilipino pa lang ito eh. Mantakin mo yan ko, ano? Ito ngayon ang masasabi natin na parang hindi parehas. Sabihin na natin hindi parehas, Jen. Sabi ko nga sa'yo, kapag ito inapanood ng mga kababayan natin na nagdidildil lang ng alam mo na. Nagdidildil ng asin. Baka hindi maniwala sa napatunayan natin ito. Sa 10 tao pa lang sa Pilipinas ngayon, 10 pamilya. kalahati na ng ating national budget ang katapat nila. Ikaw na mag-conclude doon, Nelson. Ikaw naman hindi ka na naman kumikibo. Hindi, para ko na singit ko lang ko, para ko na nakikinikinita. Yung kausap nyo kanina na kumusweldo, yung kanyang honoraria na 7,000 kada buwan, malamang pag nakita ito, baka mag-collapse. Hindi lang yun. Opo. Magkano ka ako yung kinikita naman ng ng tanod? Yan yung tanod, kasi ang tanod 24/7 din yan. Opo, Palaging yan ang kinakasangka. Pumunta ka nga ron, may nagkagulo ron. Puntahan mo nga yun, nag-aaway dito. Puntahan mo, nag-aaway yung mag-asawa. Tingnan mo, may ninakaw yung ganito, ganyan-ganyan. Ngayon, 500 pesos po, sabi niya, sa isang buwan. Grabe naman, Ngayon, kapag kakako yung 500 pesos, palagay mo ka kung yun ay nakalagay pa sa brown envelope. Opo. Kapag ka yung brown envelope na yon na naglalaman ng 500 pesos ay binibigay niya na sa kanyang may bahay. Nako. Nakita mo ba kung anong itsura nung kanyang... Nakita mo ba kung nakangiti o nakangiwi? Ang itsura ng misis niya, no? Palagi pong nakangiwi. Yun. At saka mo ngayon titingnan na background ito, Nelson. Ay, ako sa tingin ko kung ito mga ito, hindi tumitingin ng payslip yan. Tsaka hindi tumitingin ng kanilang kung magkano ang sinusweldo kada buwan. Meron kasing dyan na unfair sa mundong ito eh. Hindi ba? Ganun. Hindi parehas talaga. Halimbawa, ikaw wala kang pera, magtatrabaho ka para magkapera ka. Siyempre. Pero ako, marami na akong pera, kahit hindi ako magtrabaho eh. Kasi yung i-invest ko na lang sa mga, bibili ko ng condo unit, papaupahan. Kada lumilipas ang araw, lumikita ka, hindi ka nagtatrabaho. Yun ang hindi, kaya pagka mayaman, ang sabi nga nila, pag mayaman, lalong yumayaman ang yumayaman. Kasi marami siyang pang-invest. Samantalang ang mahirap,
ang kanilang investment, yung sarili niyang lakas ng katawan. Bagay. Di ba, lumabas ka noon kanina si Ginoong Manny Villar sa loob ng, anong taon ba yon na yung kanyang assets ay lumago ng halos 100 times. Sige, iwanan na natin yan. Nainggit lang yung karamihan natin mga kababayan dyan sa hindi nila malaman kung yan ay mapapanaginip pa nila yan. O mangyayari man lang sa kanilang panaginip. Siguro, kamukha na sinabi mo, pag-usapan natin yung investment na sinasabi ni Nelson. Investment? Ano ba yung investment natin sa ating kinabukasan? Halimbawa, yung eleksyon natin dyan. Opo. Ang isang mabuti, ang isang tapat, at isang mapagtitiwalaan na eleksyon ay isang puhunan sa kinabukasan dyan. Ay, siyempre po naman. Sapagkat yun ay isang simbolo ng demokrasya. At saka Kasi sa eleksyon dyan, Opo. dito lang tayo nagkakapantay-pantay eh. Dito sa dinidiscuss natin ngayon, walang pagkakapantay rito. Unfair nga eh. Opo. 10 tao lang, katapat na ang kalahati ng ating national budget. Opo. Nasaan ang katarungan, sasabihin nila eh. Pero dito sa election din, kahit na yung mayayaman na yun din, iisa lang ang boto natin. Ay, opo. Pare-pares po isang boto Yung yan. 10 mayayaman na yun, at saka 50 mayayaman na yun, isa-isang balota lang tayo. Totoo po. O kahit na yung pinakamahirap sa ating mamamayan, tatapatan niya ngayon yung balota ng pinakamayaman nating kababayan. Kaya ganun po ka-importante yung ating eleksyon. Ngayon, kaya po natin pinag-uusapan to, Jen, Nelson. Opo. Paano natin maisasagawa ang isang tapat, mapagtitiwalaan at isang katanggap-tanggap na eleksyon kung ang mga gagamitin natin ay hindi nasunod ang batas? Nandun yung pinagsisimulan ng ng pag-aagam-agam eh. Binabalik natin doon sa paraan na palagi naman nasa batas na ang gagamitin natin ay kinakailangan compliant. Doon tayo bumabalik, compliant. Hanggang ngayon dyan, magtataka ka o baka malungkot ka pa, Nelson. Sapagkat yung mga naunang tanong na iniwan namin sa COMELEC, sagutin naman ninyo ito alang-alang doon sa ikalulutas ng lahat ng pag-aagam-agam. Opo. Hindi tayo makakapagsagawa ng isang malinis na eleksyon hanggat hindi ninyo ipinaliliwanag na yung mga kasangkapan o sistemang bibilhin ninyo ay nakasalig sa requirement ng batas. Kailangan ibalik natin na yung ating automated election system dyan, malinaw na malinaw ang kanyang patakaran. Gagamit tayo kanya ng sistema at mga kasangkapang may kaugnayan dyan kapag sila ay napatunayan na merong demonstrated capability. Kailangan nakita eh. Demonstrated capability. At pagkatapos, yung mga makina ay nagamit successfully in prior electoral exercises. Walang pinakamabisang paraan para makapagsagawa ka ng isang malinis at mapagtitiwalaan, mapapanagutan ng eleksyon kapag hindi mo sinunod yung requirement ng batas na yun. Kailangan maipakita mo nang ang mga kasangkapan na gagamitin mo ay nagamit na successfully sa iba't ibang lugar. Dito sa ating bansa at sa iba. Hanggang ngayon, Jen, yung tanong na yon kung bakit ang ginamit nilang sistema ay wala pang naipapakitang mga ganong ebidensya. Mga pruweba. Opo. Hindi ka ba magtataka, Jen? Opo. Kapag tinanong mo sila, ang tanong mo'y valid sapagkat may kinalaman sa pagtatalaga ng manggagamitin para makapagdaos ka ng isang malinis at may integridad na eleksyon, ay tikom ang mga bibig ng mga opisyalis ng COMELEC. Kaya ako bumabalik dito dyan eh. Opo. Hindi lang naman ako ang merong pananagutan na may sakatuparan ng eleksyon na malinis. Lahat tayo may pananagutan ng ganyan. Ngayon, hindi ka ba magtataka kapag tinanong mo sila, ito'y tinatalikuran nila, ayaw nilang sagutin? Hindi, pero ang sagot lang po ata ay naging usapin ito sa korte. At ang korte ho naman ay nagpasya na hindi pinahinto yung isinagawa nilang pagpili daw ho ng mga kumpanya na sasali dito sa nalalapit na eleksyon. Paghalimbawa natin, tatay mo kunwari si Nelson. Opo. Halimbawa lang naman ito. Pinangaralan ka ng tatay mo, sabi ni Tatay Nelson, Jen. Opo.
Alam mo anak, dahil sa ako'y magulang at katungkulan naman ng magulang na disiplinahin ang kanyang anak. Itama lahat ng pagkukulang. Lahat ng pagkakamali, itama. Para sa ganon, ang maging tuntunin mo ay mga bagay-bagay na makatutulong sa iyo sa pagtahak mo ng iyong buhay. Opo. At ikaw naman, nakalaan ka na pakinggan mo naman ang magulang mo. Wala namang magulang na ituturo sa iyo naman Bilang mabuting anak ko, siyempre susunod po tayo dyan. Oo. Una-una, mabuting anak ka. Pangalawa, alam mo naman ang magulang mo, hindi ka naman ituturuan ng ikapaririwara o ikapapahamak mo. Opo. Ngayon, nung sabihin ka niya na ang ginawa mo'y mali, Oo. kailangan mo ba bang hintayin na sabihin niya na huwag mo nang uulitin ito? O kaya itama mo yung ginawa mo dahil mali. Kailangan mo ba bang, hindi ba sukat na sinabi sa iyo, Jen, ang ginawa mo mali? Hindi ba pwedeng itama mo na yun na kahit hindi ka niya sinasabihan? Oo. Sinabi ng Korte Suprema, nung sila'y magbid sapagkat nawala yung isa, Opo. at initsapwera nila ng ganun-ganun na lang, sa Korte Suprema rin na nagsabi, hindi nyo dapat ginawa yun. Hindi nyo binigyan ng due process yung isa, bagla nyo lang dinisqualify bago pa siya makapagbigay ng bid. Opo. O sasabihin ngayon ng COMELEC, hindi naman kami hindi naman niya pinatigil Ang sinabi ng COMELEC, ang sinabi ng Korte Suprema, you committed grave abuse of discretion. Ang ibig sabihin nun, Jen, yung ginawa mo mali. Ngayon, sa paghalimbawa ko, sinabi na ng magulang mo. At palagay ko naman, naniniwala naman siguro ang COMELEC sa otoridad naman ng Korte Suprema na sabihin yung tama. Kagaya rin ng isang magulang na magtuturo sa kanyang anak. Sabi niya, hindi naman kami pinahinto Yun na nga po, oo. Katuwiran ba yun, Jen? Hindi ka pinahinto pero sinabi sa'yo mali ang ginawa mo. Kung ano gagawin mo kung ikaw bilang isang mabuting anak? Well, pag-iisipan ko mabuti, baka mas mabuti nga hindi ko na tinuloy yun. Kung ako yun, ha? Pero itutuwid mo sapagkat sinabi niya mali. Opo. Ngayon, kung mo sinabi niya mali, itutuwid mo, hindi ba? Ano ang matuwid ngayon? Kailangan idaan mo sa isang matinong bidding. Sapagkat yun naman, meron na namang isang kasangkot na batas na kapag hindi mo naman ginawa yun, lalabagin mo na naman yan. Lahat ng ipoprocure mo na services o mga produkto may kinalaman sa eleksyon, dadaan ka sa bidding. Yun ang sinasabi ng batas. Kung sinabi niya, nag-bid naman Actually, walang bidding na nangyari sapagkat yung mga bumili ng bidding documents, Jen, hindi naman nagsibalik 5 araw po yung sa maling kumpanya. Hindi nagsibalik Opo. Bakit importante, Jen, na itong bagay na ito uulit-ulitin nating i-discuss? Kasi nagtataka ako sa mga mainstream media, Jen. Opo. Kapag pinapaliwanag ko ito, hindi nila binibigyan ng kaukulang espasyo. Babalik-balik sila sa pinag-ugatan ng aming yung collateral issue na may offshore accounts, may ganun. Alam mo, Jen, si Chair Garcia at saka ako, Opo. baka hindi alam ng mga ibang kababayan natin, magkaibigan kami niyan. At alam niya rin yon. Opo. Kung mag-away man kami, irrelevant yung pag-aaway namin din. Ang importante dito, makapagdaos tayo ng isang matino, malinis, mapananaligan, at walang kaduda-dudang eleksyon. Dapat sana, sagutin niya muna itong mga itinatanong na ito. Ayan. Di ba? Kasi pangarap natin kung yung hope, di ba? Hope, honest, orderly, and peaceful elections. Isang credible na eleksyon. Doon mo lang mapapatunayan na yung kapangyarihan ng tao na pumili ng kanyang public servant na gusto niyang siya ang maglingkod para sa kanya, matutupad Paano kung halimbawa itong mga makinang ito'y wala namang sapat na katibayan na nagagawa nila ito? Ito naman ay sapantaha lang. Paano kung halimbawa yan palang makinang yan nakapagpo-program ng gusto mong manalo kahit hindi ka bang ibinoto? Nako. Paano ang nangyari sa kapangyarihan ng tao? Yung kapangyarihan na yun na natatangi para sa tao. Sagrado yun. Sagrado. Yes, opo. Ay, wag mo yun. Wag kang maggagawa wag mong bibigyan ng kahit na anong puwang ng pagdududa. Yun na lang ang natatanging kapangyarihan niya dyan.
Hindi siya kasali doon sa mga taong pinabanggit natin sa pagsisimula natin sa hapong ito. Na mayayamang tao sa Ngunit buong kahit Pilipinas. gano'n lang ang kalagayan niya sa buhay, meron pa rin siyang kapangyarihan na pumili ng tao na gusto niya. Tingnan mo sa ibang bansa dyan. Opo. Kaya lang, yung Venezuela ba yun? Yung kay Maduro. Ayan, opo. Nagkagulo-gulo sila. Sa Amerika, tingnan mo nangyari. Yung incumbent president, kalaban yung dating presidente ngayon, Donald Trump, opo. nagkaroon ng pag-aaway ng dahil lamang din sa mga pinaghihinalaang hindi magandang pagkakondak ng kanilang eleksyon. O ito namang mga pinili nilang mga makinang ito, nagkaroon na ng kahayagan na nagsumablay sa maraming pagkakataon sa ibang mga bansa. Ito tinatanong din namin sa kanila Ba't di nyo tuntunin muna, pag-usapan ninyo, ano bang nangyari dito? Bakit ngayon kukunin nyo ngayon yan? Gayon pa lang nagkaroon naman ng aberya sa kanilang mga bansa. Ito ngayon ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa nila sinasagot yan. Well, ang problema dito ngayon ko, may mukhang noong Webes ay hindi na raw po sila, last na raw po ata yun. Sabi ng mga taga-Comelec, hindi na sila sasagot sa anumang issue may kinalaman sa bagay na ito. Hindi. Ang sinabi nila, yung mga accounts na naging collateral issue. Ako payag din ako dun Kasi yung pagtutuntun dyan kung sino man ano man ang magiging kaganapan ng pagsisiyasat na yan, pwede naman nating ibang ano yan Isang tabi na muna. Isang tabi na muna yan. Pwede naman sa ibang pagkakataon natin na yun Ngunit, huwag ninyong kakalimutan yung pangunahin. Yung priority. Yung priority na dapat ninyong sagutin sapagkat yun na hindi po pwedeng baliwalain din. Kasi ito ang pinakapunto na gusto kong ipaliwanag. Malapit na po kasi ang eleksyon ko Kaya nga hanggang ngayon, ba't hindi nila sinasagot? Napakasimple naman sagutin ito dyan Maliban na lang kung wala silang isasagot. Kapag wala kang isasagot dito, babangon ang pag-aalinlangan sa ating mamamayan. Yun ang ayaw kong mangyari. Ayaw nating mangyari kahit sino. Baka hinihintay nila, di ba Nelson, parang may mga naghahain na po na usapin sa kataas-taasang hukuman. Baka yun po ang hinihintay nila, Kong. Hindi ko kaya? Pwede namang hintayin, Jen. Pero kagaya ng paghahalimbawa ako sa iyo kanina, kung hindi ka nagpatumpik-tumpik, sinabihan ka na nga ng magulang mo, Jen, mali ang ginawa mo. Kasi grave abuse of discretion. Sa legal na pagsasalita, pag sinabi mo grave abuse of discretion, yung ginawa mong yon ay void. Yung ginawa mo na yon ay hindi pwedeng panaligan. Parang baliwala. Pagkatapos hindi naman na ako sinabihan Pahinto. Sinabi na ngang mali ka Sinabi nga ng mali ka Di pagbigyan mo ngayon, dinisqualify mo kung sino. Ang problema kasi kung ano-anong mga teoryang sinasabi na ako daw ay wala po. Ang kinikilingan ko po rito kung ano yung totoo. Ang kinikilingan ko ay ang isang mapapanaligan, ang isang credible, ang isang eleksyon na may integridad. Lahat po tayo may pananagutan. Nagtataka lang po ako sa mainstream media, bakit hindi po ito ang itanong ninyo sa kanila? Bakit po napapakasangkapan kayo sa pananihimik ng Comelec? Ilang beses ko nang sinabi, wag na ako dyan. Nelson, yung Alex Magno, na isang kolumnista sa isang malawak na pahayagan, napakarami niyang artikulong isinulat na ang tanging kanyang, ang pinaka-subject matter, ito ngang pinrocure na makina at saka sistema sa isang kumpanyang pinag-uusapan natin. Pati nga yung mga joint venture niya rito, ay binalatan na rin. Sinabi niya, paano naman ka nakipag-joint venture sa isang kumpanya na may kinalaman sa contractor. Anong kinalaman ng contractor? Construction company. Sana man lang kung IT company yun din. Lahat ng ito'y nakapagbibigay ng alalahanin, ng pagdududa. Ayaw naman lang kumibo naman itong Comelec. Sino magbibigay po ng kasagutan? Paano mapatatahimik ang usapin na ito? Well, sana ako na lang bilang isa ay sa lalong madaling panahon siguro matapos itong usaping ito para makapaghanda na tayo sapagkat Mayo po ng susunod na taon ay magkasagawa tayo ng eleksyon. But Oktubre ng taong ito ay magkakaroon na po ng submission. Pero bago mangyari yan, hindi mo ba uubligahin ang mga miyembro ng mainstream media na, tumulong kayo na sabi ko nga, si Alex Magno para siya yung nando sa Biblia, yung John the Baptist din.
The lone voice in the wilderness. Oho. Ngayon, sinamahan na natin. Opo. Ngunit yung mga media, teka muna, magpakatahimik tayo. Opo. Ayaw nyo bang obligahin ang media na pasagutin nyo ang COMELEC dito sa mga tanong na dapat naman nilang sagutin? Alam niyo kung sa mga bagay na yun, mayroon kasi tinatawag na mga editorial judgment ba, tawag doon, Nelson? Na, mukhang baka hindi po nila priority yung ipinupunto niyo, Kong. Hindi nila priority ang isang malinis, mapapanagutan, mapagtitiwalaan, ang isang credible na eleksyon. Hindi nila priority yun. Dapat ko, maging priority nila yan. Sa araw na mismo siguro ng eleksyon, baka maging priority nila. Pero sa ngayon, baka hindi pa. Kayong dalawang tinatanong, hindi nyo ba uobligahin? Hindi nyo ba halimbawa hihikayatin ang COMELEC na sagutin nyo naman ito. Maliwanag naman na naghahanap ng kasagutan itong mga katanungan na ito. Yun lang naman eh. Yun na nga po. Nagkataon lang na may bumangon ng mga ibang kontrobersya, pero wag nating palalabuin ito. Pwede nating siyasatin sa maraming panahon pa yan, magtatagal pa yan. Ngunit yung ating paniniwala na dapat magkaroon ng isang eleksyon na malinis, isang eleksyon na magre-reflect sa kagustuhan ng mga tao, na lalo na yung mga taong ang gusto nila ay makapili ng mga taong magsisilbi para sa kanila, hindi dapat makompromise yun, Jen. Bagay, last elections, Kong, di ba? Ang suma, sabi nila, 99% na credible ang ating eleksyon eh. Binabagit nga, siguro may pinaglalaban niya. Ba't ano ang problema? Hindi ba nanalo ang Pangulo dahil sa mathematics ang ginamit? Kinu-question ba nila? Hindi ko nga maintindihan kung saan na nanggagaling itong mga ibang paniniwala din eh. Ay, nako. At saka nung barangay election nata eh. Last barangay elections. Hindi, barangay election kasi mano-mano ata, manual. Mano-mano? Manual, hindi ko lang alam kung paano dapat natin gawin. Paano ba natin sasangkot ang ating mga kababayan? Yung ibig ko lang sabihin, hindi nyo ba uobligahin ang COMELEC? Dapat po, dapat ipaliwanag ito, Kong. Natin. Dapat bang ipaliwanag ng COMELEC ang mga nakabinbin na kasagutan tungkol sa kipagdadaos natin ng isang malinis, tapat at merong integridad na eleksyon? Magsisimula ka, harapin mo, sagutin mo ang mga tanong na may kinalaman sa pagtataguyod ng isang malinis at tapat na eleksyon. So, tanong natin, dapat bang sagutin ng COMELEC itong mga katanungan ito, Kong? Paano nila ilalatag yung malinis? Dapat bang sagutin